Hi guys, welcome back to my channel, Big Daddy RN, Nurse Mark here. And today ang pag-usapan naman natin is about sa pag-purchase ng kotse. No? So, napakahalaga rin talaga niyan. Lalo pag papunta na kayo dito sa US, isa sa pinakamahalaga is syempre kung paano yung transportation nyo. No? Syempre, unless na lang nakatira kayo siguro or ma-assign kayo sa sobrang seating city talaga na lugar, no? Na yung merong subway, may mga taxi, no? Pero karamihan kasi, syempre, pag dito ka sa US, mahalaga talaga na meron ka sarili mong kotse. So, meron tayo kasi magandang question, no? Na nag-post sa isa sa mga videos natin. It's from Mr. Larry Pitok. So, shout out kay Mr. Larry Pitok. Ang question niya is about sa paano yung pag-process ko ng IAS. Ano ba yung pangarap ko daw na kotse at ano ba yung actual na nakuha ko. And syempre kung ano na rin yung rental car. So maliban doon, ano ba yung mga tips din na mabibigay ko basing sa sarili ko experience, no? Yung pagkakuha namin ng kotse dito sa US. But before all of that, syempre, please don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Please like and also share na rin sa mga kaibigan natin, mga kaibigan yung nurses dyan at kung sino man na makaka-benefit sa video na ito. So, kung pag-uusapan is about pag-purchase ng kotse, no, dito sa US, lalo na kung healthcare worker ka, papunta ka dito, siguro para madali natin siya mapag-distinguish, no, i-narrow down natin sa dalawang klaseng buyer muna. So ano ba yung dalawang klaseng buyer na yan? Una, yung isa is yung buyer na merong mga relatives or meron mga kaibigan dito sa US or kung saan sa state kayo pupunta or na-assign. Actually, kahit di naman sa same state, basta at least nasa US na talagang pinagkakatiwalaan kayo. No? So, bakit pinagkakatiwalaan? Mamaya, pag-usapan natin yan. At yung pangalawang buyer is yung katulad ko na yung pupuntahan kong state talaga wala akong kakilala, walang kaibigan. No? Yung tipong ang matatanungan ko lang talaga is yung agency na nag-assign sa akin or yung contact ko na agency, no? Yung parating kami dito sa US last year. So bakit ko ninarrow down sa dalawang yon? Well, ganito kasi yan. So sige, bakit? Unang-una, if bibili kayo ng kotse dito sa US, siyempre, nasa Pilipinas pa tayo, lagyan natin sa ganung sitwasyon, no? Kasi yun naman yung usual na question. Papunta na kami dyan sa US, so paano ba bibili ng kotse? Well, for me, no, personal experience ko, ito share ko lang naman sa inyo. Nung papunta kami sa US nun, ano siya dahil nga, alam ko, wala pa akong credit score, wala naman akong kamag-anak dito na pwedeng, kumbaga, mag-cosign na tinatawag, no? Pag bibili ka ng kotse. Or yung tipong paglanding sa airport, ang tutulong lang naman sa akin isang araw is yung, agency lang, atid ka lang sa hotel mo, pero after nun, bahala ka na, no? So, ang naging option ko nun, yung International Auto Source or yung IAS. Bakit? Bakit IAS? Kasi si IAS, ang isang magandang benefit niya would be maa-approve ka niya kahit nasa Pilipinas ka pa lang. So, madali lang. Pumunta lang ako sa website nila, nilagay ko lang international nurse ako, meron akong gusto ko bumili ng kotse, papunta akong US. Then, may may drop down lang, click mo lang, then set an appointment. Bilis, mag-i-email lang sila sa'yo. Tapos, may appointment ka, tatawagan ka nila. So, ganun lang nangyari sa akin, naalala ko, tumawag lang sila, tinanong nila kung magkano ba yung contract ko, ilang years, ano yung sweldo ko, ganyan. Tapos kahit walang SS number, kahit wala pa akong credit score, papalo nila sa'yo na na-approve ka na. So, madali, di ba? Madali. Tapos, ang maganda pa doon, habang naghihintay ka nung order mo na kotse, kasi papipiliin ka nila, bibigyan ka nila ng list. Kung ano mga kotse pwede mo pagpilian. Hindi ka nga lang yung pwedeng, ay gusto ko ganito, ito talaga yung pangarap kong kotse, no, yan ang hanapin nyo. Hindi sila ganun. Meron lang silang, kumbaga para mga affiliated nila na car companies na meron ito yung mga model, bibigay nila sa iyo. Tapos yung list na yun, pili ka kung ano dun yung gusto mong pinaka-ideal para sa iyo. So nakita ko siya as convenient for me
Kasi habang hinihintay mo yung order mo, bibigyan ka nila ng free na rental car. So, advantage siya ng kagad sa akin yun. Kasi hanggat wala yung order mo na kotse, hanggat di nire-release ng kasa, or wala pa silang stock, free lang yung rental car mo. Gagamitin mo siya, libre lang. So, in my case, parang nangyari, 4 months. Parang 4 or 5 months kung ginamit yung kotse na libre lang. No? And some cases nga, may mga naririnig ako na kwento from other nurses na minsan maabot pa ng almost 1 year yata, no? So, tiba-tiba ka talaga pagka gano'n, no? Parang ka nakalibre ng kotse na gamit. Pag may depresya yung kotse, kapalitan nila, madali lang ng ang proseso. So, isang yun, pros, kumbaga, no? Advantage yun pagka nag-IAS ka. Ang isang disadvantage siguro would be medyo mataas ang APR. Ano yan, yung interest rate, basically yung interest rate ng kotse. Medyo mataas compared sa, tsaka yung yung maliban sa APR pala, yung pinaka-value na nilalagay nyo sa kotse, medyo mataas. Kunyari, yung kotse, mabibili mo ng market value niya, kunyari, nasa 28,000. Siguro, pag sa kanila mo binili, abot ng mga 35, 36, ganun. Malaki rin yung patong nila, no? Kaso, dahil nga yun ako yung isang type of buyer na wala masyadong support dito sa US. Or hindi naman sa walang support, ayoko mang-istorbo rin ng ibang, sabi ko nga, may kamag-anak din naman ako dito, pero ayoko na istorbohin sa ganung part. Kasi, malayo rin sila nasa ibang state din sila. Ito nga, explain ko sa inyo kung bakit. Kasi, kaya mas prefer ko na lang yung IAS. Kasi ako lang yung magsho-shoulder. Yung isang option kasi is kung hindi ka mag-IAS, pagdating mo dito, maganda kung may support ka talaga, may magdadrive para sa'yo, or may tutulong sa'yo kumuha ng rental car. So, mangyayari kasi, pagka may rental car ka lang, pwede ka mag-shop around, no? Kasi dito pagpunta ka naman sa mga dealership, kahit bago ka pa lang, ma-approve ka pala no? Yun ang hindi ko alam dati. Dati akala ko, pagdating ko doon, wala akong credit score, hindi ako ma-approve, ganyan, hindi pa ako nagsisimula magtrabaho, so hindi ako makakuha ng kotse, kaya akala ko ganun, akala ko dati ganun. Well, now, nandito na ako, nakikita ko na may mga iba rin pala mga Pinoy, pag dumarating dito, kahit hindi pa sila nag-start ng work, actually, no? Basta dumating lang yung SS nila, pwede na silang kumuha ng kotse direkta sa dealership, no? Tama, pagkasabi ko, no? Dealership. Pwede na silang bumili direkta sa dealership. So, na-approve sila ng loan. So, nangyayari, mas mababa nila nakakuha. Yung talagang value ng kotse, hindi ganun kalaki yung patong. Tapos, in the long run, mas mababa yung monthly nila na babayaran. So, magandang, pala yun, no? Magandang diskarte pala yun. Kung merong tutulong sa'yo. No? At isa pa, kaya ako sinabi na dapat may kamag-anak ka o kaibigan mo na sobra talagang tiwala sa'yo. Kasi pwede ka magpa-co-sign. Ibig sabihin niyo parang co-contributor ba tinatawag doon? Or yung tipong dalawa kayo. No? May guarantor ka. Yan. No? Parang gano'n. May guarantor ka doon sa coaching bibilin mo. So, madali ka ma-approve ng loan or mas mababa yung interest rate. Parang gano'n. No? So, hindi ako super 100% sure. Kaya kung may mga comments kayong suggestions or mga additional info, i-comment nyo lang down below para sa mga nanonood ng video na to. Pero sa nakikita ko, no, or sa mga nakita ko na from our other Filipino friends dito sa US, ganun yung ginawa nila. So meron silang kamag-anak or yung iba merong kaibigan na tumulong sa kanila. Kaso mangyayari kasi pag may co-contributor, co-sign sa'yo, syempre, kaya kailangan natitiwala sila sa'yo kasi pag pumalya ka sa pagbayad, maapektuhan yung credit score nila. And dito sa US kasi, sobrang halaga talaga ng credit score. Sobrang mahalaga ang credit score dito kung sisirain yan. Ngayon, syempre, ikaw bagong dating, mahirap na kahit sabihin pa best friend mo yan or kamag-anak mo yan, sila ilang taon nilang nalagaan yung credit score nila para mapaganda nila yon. Tapos ikaw darating ka, ikaw sign mo ko, di ba? Maliban nila kung paano pag pumalya ka, paano kung hindi ka magaling mag-manage ng income mo or nabaong ka sa utang or loan, hindi mo masabi no? Bago ka dito hindi mo malaman pa talaga. So kaya ako nung pagpunta namin dito, mas prefer ko na lang na sige, sarili ko na lang muna yung
burden ba or ano, na sige, bayaran na lang, kinumpit ka naman, kaya namang bayaran ng sinasahod, tipid-tipid lang, di ba? Pero yun yung isang reason ko doon. Now, so napag-usapan natin yung dalawang klase yun. Going back to sa question ni Mr. Larry, kung tatanungin ano yung gusto kong kotse talaga nun, hili ko talaga yung mga pick-up, yung malaking kotse. Although syempre, kinonsider ko rin yung medyo van type na kotse o SUV because of the space. So, huling option ko talaga is sedan. No? Bakit? Kasi syempre consider ko rin na pagbago ka dito, pagdating mo, magsa-setup ka eh. Mag-setup ka ng apartment mo, mga gamit mo, bibili kayo. So, gusto ko yung malaking space ng kotse para pag bibili ka ng TV, ng kutsyon, di ba? Or upuan, yung tipong magkakasya naman doon sa van. And syempre, para pagka nag-interstate ka, or ano ka, punta ka na ibang lugar, may space ka, makapaglagay ka ng mga luggage mo and everything. So, kaya yun yung napili ko. At isa pa kasi dahil nga medyo mas expensive talaga pag pick up ka agad, yoko namang gupastos ka agad na sobrang laki. Kasi nga gusto ko i-manage lahat ng finances. So, yun. Ano yung actual na nakuha kong kotse? So, yung napagpilian ko nung dumating sa akin yung list ng IAS that time last year, hiningi ko puro SUV. Ano ba yung mga SUV mabibigay nyo sa akin na option? So, ang pinakamura, sa totoo lang I'll be honest with you. Tinignan ko na lang yung pinaka-affordable na parang pasok naman sa needs ko rin, sa kailangan ko. Ang napili ko, Volkswagen na T1. No? So, 2023 model siya. 2022 kami umalis, pero yung in-order ko, 2023. Kaya, nung dumating yung actual na order namin, nakalipas na ng mga 4 or 5 months. So, nakalibre ako ng rental car. Nangyari, yung rental car na hiningi ko, sabi ko rin, dapat SUV rin, pareho doon sa in-order ko. Para nga malaki yung space. Pero tip para sa inyo, no? Ahead of time, pwede nyo na masabihin na siguro maganda kung ang rental nyo, kung may option, sabihin nyo, pick up. Bakit pick up? Kasi yung van na yung SUV na nakuha ko, although siya ano mga ba yung nakuha ko? Equinox, no, Chevy Equinox. Malaki naman pero iba pa rin pag pick up. So sofa, kasi kung bumili ako ng sofa noon, lamesa. Yung lamesa na pagkasya ko, naalala ko yun sa isang video ko sa Thanksgiving, nakita niyo. Pero yung mga sofa na sobrang laki talaga, or kung gusto niyo bumili ng cabinet or naman, ang hirap na. So total naka-rental pa naman kayo. Kung pwede kayong maka-request ng rental car na pick-up, yun ang request nyo. Kasi yung time na yun, habang hinihintay nyo yung actual na order nyo, at least naka-pick-up kayo. Diba, kahit anong mangyari, madali maglipat. Madali kayo bumili ng kailangan nyo, tapos lagay nyo na sa apartment nyo. So, yun isang magandang option siguro. So, ano pa yung pwede kong mabigay na tip? Meron kasi kami dito na kaibigan din na Pilipino, nurse. So, ang ginawa naman nila, pinroses nila yung IAS nila, binigyan sila ng rental car, as pagdating dito sa US, hindi ginamit nila yung rental car nila. Ginamit nila yun para magtingin-tingin sa mga dealership ng sasakyan. Kasi ang IAS, yung rental car mo, pagka nag-decide ka na, hindi ko na lang tutuloy yung pag-purchase ng kotse, pwede mong bayaran na lang yung rental. So, yun, hindi ko na alam dati yun. Or alam ko man, pero hindi ko na kinonsider kasi hindi ko, less hassle na lang. Kasi nga, hindi ko alam kung ma-approve ako or hindi. Pero ito, dahil sa nakikita ko na magandang resulta sa ibang mga kababayan natin dito, share ko na lang sa inyo. Kasi baka gusto nyo rin gawing option yun. So, tumingin sila. So, bumili sila, nag-purchase sila sa dealership mismo. Nakakuha sila ng magandang value ng kotse. No? Brand new rin. Tapos, pero mas babay monthly. No? Kasi nandito ka na basta hinihingi lang naman nila SS number mo, tapos yung contract mo, yung job contract mo. Tapos i-approve ka naman nila. Ang ginawa nila, binayaran na lang nila yung rental car. So parang, hindi ako nagkakamali, parang ginamit nila ng 1 month or 1 month mahigit konti.
As parang binayaran lang is around $800 yata. Parang ganun. Kung sabihin na natin, oh, medyo expensive. Kasi mala rental car eh. Pero, in the long run, nangyayari kasi doon, isipin mo yung monthly mo sa IAS, medyo malaki. So, yun yung kukonsider nyo. Kasi, kunyari, nag-monthly ka sa IAS ng regular na SUV, sabihin natin nag-monthly ka ng around $650 to $700 a month. Siguro sa dealership, ang monthly mo lang, kung di ako nagkakamali, between mga $450 to $500. Parang, malaki yun. Isipin mo, add up yun, buwanan yun. Rough estimate lang naman yun, guys. Pero, yun yung sasabi ko na merong difference talaga. And hindi ko naisip yun dati. Sa news ko na, sige, okay na yan, diretso na yan. Although, syempre, after, may mga options ka pa rin naman. Alba, ako, in the near future, iniisip ko rin yung option na ipa-trade in yung kotse. May mga ganyang option ka na pag nandito ka na sa US. Trade in mo, kuha ka ng bagong kotse, sila na balang nung loan mo, babayaran mo lang yung difference. So, panibagong yan, discussion yan. Pero may ganong option. Okay? Medyo malilugi ka lang kasi syempre nag-monthly ka na matagal. Pero may ganong option. So, sa inyo, na mga papunta pa lang dito, yun yung mabibigay kong pwedeng gawin nyo, no? Or tips para sa inyo. Diskarte yan eh, para hindi na kayo mapamahal or makuha nyo yung kotse na nasa value na tama para doon sa kotse. Second hand na kotse, yan, mga tinatanong din yan, advisable ba bumili na second hand? Okay ba siya? So siguro, mabibigay kong tip pagka regarding second hand. Pareho rin lang sa Pilipinas. Kung medyo maalam ka naman sa kotse, 'di ba? Okay lang, bakit hindi? Di mag second hand ka. 'Di ba? Lalo na kung para sa akin, ang facility ko malapit na sa bahay. Kuha ka ng second hand. Kung hindi mo naman pinaplanong lumayo lagi, 'di ba? At saka dito naman may insurance naman eh. Di kahit second hand kotse mo, bilang mo ng magandang insurance, may mga roadside assistance ngayon. Adi, okay lang mag second hand ka. 'Di ba? Kung wala ka talagang alam sa kotse, yun naman, sabi ko nga, pareho lang sa Pilipinas. Kung wala ka masyado alam sa kotse, darating ka dito, gusto mo makasigurado na maayos yung kondisyon ng kotse mo or lahat ng warranty nandyan, kumuha ka na ng brand new. Diba? Or gusto mong tatagal na sa'yo yung kotse mo, di kumuha brand new. Diba? Nung sa akin kasi, kaya brand new na rin yung kinuha ko. Kasi nga, yung anxiety nandun eh, na pagdating ko, hindi ko alam saan magpapagawa ng kotse, saan bibili, or tama ba yung value na bibilin ko. Diba? Mga saan mekaniko. Unlike sa Pilipinas, dahil mong kaibigan mekaniko or ano. Diba? Kahit saan pwede kong pagawa. Dito, parang gusto ko na mag-focus lang ako sa work ko muna. So, makuha ko yung kotse, brand new, okay na yan. So, yun. Kung ang isa sa iniisip nyo, no? Or isa sa mga pinaghahandaan nyo is yung pagkuha ng kotse, pagpunta dito sa US. So, yun siguro yung mabibigay kong tip for now. No, kung meron pa kayong mga other question na hindi ko nasagot sa video na to, please comment down below, no, para nabasa ko. Either makapag-comment ako or makapagawa pa tayo ng isang video regarding dito, no, kung may mga gusto pa kayong questions. So again, thank you for listening. Thank you for supporting this channel. Again, papaalala ko sa inyo, always remember na wag niyong kakalimutan ang dapat nyong tatandaan. Nurse Mark here, signing out.